Para sa panalangin. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At hayaan po ninyo na bago po tayo manalangin, tayo po ay bumasa sa salita ng Diyos. Sabi po sa Luke chapter 6, 8 verse 45, sa Tagalog po, sinasabi, gayon din naman, ang mabubuting tao ay gumagawa ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang pumupuno sa puso ng isang tao, ay siya ring umaapaw sa kanyang bibig. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong biyaya, at patuloy na paggabay sa aming lahat. Salamat o Diyos, ikaw po ang manguna sa programa ng aming ginagawa at gagawin, at patuloy po ang iyong pagpapala. Samahan po kami ng iyong banal na Espiritu sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Pastor Romel T. De Leon. Maaari na pong umupo ang lahat. Upang formal na magbigay ng pambungad na mensahe, tawagin na natin kagalang-galang Homer T. Sakilayan, pangalawang punong lungsod ng Imus. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa mga kamag-anak ng ating bayani, General Licerio Topacio, sa ating mga veterano na naririto, mga kasamahan natin sa paglilingkod sa ating mahal na bayan, mahal na bansa. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga sa lahat mga naririto. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan naririto, ngayon lang ako magyayabang, Pilita. Ngayon lang ako magyayabang sa buhay ko. Ako ay si Homer Topacio Sakilayan. Topacio Sakilayan. Nung ako'y bata-bata pa, nakakakita ko ng isang sertipiko sa bahay ng aking lolo. Ang lolo ko ay si Marcos Topacio. Nakalagay doon sa certificate, malaki pa dito. Hijos de los Veteranos de la Revolución. Ang ibig sabihin, yung aking lolo ay anak ng isang revolusyonaryo. Malinaw, Hijos de los Veteranos de la Revolución, Marcos Topacio. Yan. O di ba? Meron din akong lahing revolusyonaryo na nananalaytay sa ugat ng inyong Vice Mayor ang dugo ng isang katipunero. At para sa kaalaman ng mga naririto, noong May 28, 1898, Battle of Alapan. Labanan sa Alapan, si General Emilio Aguinaldo ang namuno sa mga katipunero. Nasa kanang bahagi ni General Aguinaldo, si katipunero Pedro Agulino. At ang kanyang nasa kaliwang panig ay isang nagngangalang Hipolito Sakilayan. O di ba? Sakilayan ay yung revolusyonaryo. Topacio pa yung revolusyonaryo. Saan kayo nakakita ng ganoon? Kaya mga kababayan, ang pag-alala natin sa ating mga bayani ay dapat tuloy-tuloy. Napakaraming problema, napakarami pang revolusyon kailangan nating pagdaanan. Revolusyon
kontra kahirapan, revolusyon kontra kurakot, revolusyon kontra sa kamangmangan, napakarami pang revolusyon. Sana sa panahon ngayon, lalo na yung mga kabataan, ituloy natin ang pakikipaglaban na sinimulan ng ating mga ninuno. Laban sa mapang-aping dayuhan. Mapang-aping dayuhan hanggang ngayon, meron pa niyan. Sana imulat natin ang ating mga mata, buksan ang isipan. Labanan natin ang lahat ng uri ng kasamaan dito sa ating bansa, sa ating lipunan. Nagpapasalamat ang punong lungsod sa pangunguna ng ating butihing alkalde, butihing mayor, Alex L. Advincula, sa pamilya ng Topacio, sa lahat ng mga narito sa inyong oras na inialay para sa ika-187 kapanganakan ng ating bayani, General Licerio Topacio. So muli po, maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. Salamat po! Maraming salamat po, kagalang-galang Homer T. Sakilaya. Para magbigay ng pananalita, tawagin natin Binibini Mary Roxanne T. Vicedo, City Local Government Operation Officer, Kagawaran ng Interior at Pamamahalang Lungsod ng Imus. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. First of all, I would like to thank po ang ating pong lokal na pamahalaan ng Imus sa pangunguna po ng ating punong lungsod na si Mayor Alex Advincula, ang ating pong pangalawang punong lungsod na si Vice Homer Sakilayan, ang ating pong lahat ng mga konsehal, si Kong AJ at lahat po na narito po sa activity po na ito ngayon. So, kapag po kasi pinag-uusapan po natin ang pagiging lingkod bayan, ang una po natin naiisip ay ang maraming paperworks, marami pong mga responsibilidad, marami pong mga serbisyo na kinakailangan pong ibinibigay po natin sa taong bayan. Ngunit sa kabila po nito, ang isa pong nalilimutan po minsan ng ating pong mga kawani ng gobyerno ay sa pagbibigay po ng serbisyo natin sa ating mga tao, sa ating community, ay dapat po isinasagawa po natin ito na may puso at paninindigan. So kagaya nga po ng ating isineselebrate po ngayon, si General Topacio, siya po ay nagpakita ng paninindigan despite po sa mga naging challenges po sa kanyang buhay. Tandaan po natin, ang pagiging public servant or ang kawani ng gobyerno ay hindi nasusukat sa kung ano man ang ranggo mo, kung ano man ang posisyon mo sa buhay. Nakikita po ito sa kung ano po yung puso mo bilang isang kawani ng gobyerno na may malasakit, may paninindigan at may puso para sa pagbibigay ng kung ano man ang dapat na nararapat po sa ating mga nakatira sa bayan. Kami po sa kagawaran ng interior at pamahalang lokal, katulong po namin ng ating pong PNP, BFP, BJMP, kami po ay narito upang gabayan po ang ating pong lokal na pamahalaan, ang ating pong city, municipalities, ang mga barangay, para po makita po natin at matuwid po ang kanilang mga ginagawa upang alinsunod po ito sa ating mga batas po. So, tandaan po natin, lahat naman po siguro po tayo dito na nakikinig ngayong umaga, tayo po ay may mga adhikain sa buhay, may mga gusto po tayong marating. Ano po? So, napakalaki po ng challenge bilang public servant kasi po tayo po ay mainit sa mata ng mga publiko. So lahat po ng ginagawa po natin, binabantayan. So kung si General Topacio po noon nakipaglaban po para po sa kapakanan ng bawat isa, tayo po ay may mga sarili rin pong paglalaban na kinakaharap ngayon. Hindi man po ito pareho sa kinaharap po ni General Topacio kung saan nakipagdigmaan, tayo po ay sarili po tayong mga challenges po ngayon. Isa po dito ay sa nagkakagulo po minsan ang mga paniniwala ng bawat isa. Nandito rin po yung hindi po pagkakasundo-sundo ng tao sa paligid, ang pag-maintain po ng peace and order. So tayo po bilang magkaroon ng malasakit po sa ating bayan, tayo po dapat ay may iisa pong adhikain at ito po ay patungo po sa kaunlaran ng bawat isa.
Tayo po ay may mga sarili-sariling pangarap, may mga sarili-sariling pong direksyon, at the end of the day po, iisa lang naman po ang gusto po nating marating. Ito po ay dapat po ay maging masaayos po ang buhay ng bawat isa. So this is a call for action din po na sana po sa lahat po ng ginagawa po natin, i-embody rin po natin yung tinatawag din po namin sa DILG, isang matino, mahusay at maaasahan na serbisyong publiko. Matino in a sense po na lahat po ng ginagawa po natin sa ating pang-araw-araw na buhay ay nasa wasto, guided po tayo ng kung ano man po ang pinaniniwalaan po natin sa buhay. Mahusay, binibigay po natin ng 101% ng ating pong serbisyo sa bawat isa. Kung mahal po natin ang ating buhay, dapat mas mahal din po natin ang ginagawa po natin. Hindi naman po siguro tayo papasok sa isang serbisyo na hindi po natin gusto ang ginagawa po natin. At syempre, maaasahan. Bilang public servant din po, marami rin po umaasa po sa atin, hindi lamang po ang pamilya po natin, kung hindi ang mga tao sa kapaligiran. So, ipakita lang din po natin na tayo po bilang public servants, kawani ng gobyerno, tayo po ay masasandala ng mga taong nangangailangan po natin. At sa ngayon po, isineselebrate po natin ang ika-187 years po ng ating general. Isa-isip at isa-puso po sana natin na kung nakaya po noong unang panahon na hindi naman po ganito ang resources, na ipaglaban po ang ating karapatan. Ngayon po na madali na po natin nakukuha ang mga kinakailangan natin para magawa ang trabaho po natin. Kayang-kaya po natin ito ng may ngiti sa ating mga labi. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Binibining Mary Roxanne T. Vicedo. Ngayon, tawagin na natin Ginoong Albert D. Rodoeros, Principal 2 mula sa DepEd General Licerio C. Topacio National High School. Ang diwa ng ating General Licerio Topacio mula sa labanan hanggang sa Silid-Araran. Isang maganda at makabayang umaga po sa ating lahat. Pero bago po, gusto ko munang magbigay-pugay sa ating mga city officials, sa pangunguna of course ng ating Congressman A.J. Advincula, Mayor A.A. and of course, narito po palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Vice Mayor. Sabi nga, nasa dugo niya ang pagiging revolusyonaryo. Of course, no, ang kanyang middle initial ay Topacio, ang ating Vice Mayor sa Kilayan. At ganoon din po sa mga inapo ng ating General Licerio Topacio. Ganoon din ang opisina ng ating City Tourism at Heritage Office or officers. Nandyan din po ang Veterans Federation of the Philippines 1st to 3rd Imos Post. At gusto ko ding bigyan ng pagpupugay ang ating mga kasamahan sa DepEd. Kasama ko din po ang mga kinatawan mula sa ating General Licerio Topacio National High School, Boy Scout of the Philippines, mga kaguruan, ang ating SPTA, narito din po si Ma'am Nice, at of course ang ating SGC Vice Chairperson, si Sir Adrian, at ang lahat ng mga kapwa ko guro na kasama. At bigyang pagpupugay din natin ngayon, kung meron po ditong bantayog ang ating general sa ating poblasyon, sa paaralan po meron din po tayong bantayog, at ito po ay pinangangalagaan at tinataguyod, no, ng ating mga Knights of Columbus, General Licerio Topacio Assembly, sa pangunguna of course ng ating Chief Navigator Edgardo Luna. Ayan po si Sir. Ganon din po, gusto ko din bigyang pagpupugay ang ating mga Philippine Army Reserve Command dito po sa Cavite, ang ating BJMP, ang ating BFP, Philippine National Police, at ang lahat-lahat po na narito upang makiisa sa ating
187, no, na pag-alaala sa kapanganakan ng ating General Topacio. Ngayon, ika nga ay ginugunita natin ang panahon. Bakit nga ba dapat nating gunitain? Sapagkat ang kwento ng kanyang laban ay laban din natin ngayon. Kanina po, nababanggit po yun. Una, noong panahon ng revolusyon, ang ating General Licerio ay isa sa mga pinagkakatiwalaang leader dito sa Imus. Kasama siya sa mga nagplano at lumaban sa labanan sa Imus noong 1896. Sa ating kasaysayan, ipinaglaban niya ang dangal, ang kalayaan at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Kasama na tayo doon. Kaya ngayong 187 na kanyang kapanganakan, nakatayo tayo dito sa park na may pangalan niya. Ang tanong, karapat-dapat ba tayo mula sa kanyang buhay? Meron po tayong 3 aral na makukuha. Una, yung tapang na may paninindigan. Hindi naging bayani ang ating General Licerio dahil wala siyang takot. Naging bayani siya dahil pinili niyang manindigan o tumindig. Mga kababayan, ano ang Imus na kailangan natin ngayong ipaglaban? Ang pangarap niya na kung saan ang pamilya ay dapat merong integridad. Doon sa ating mga mag-aaral na kung saan ang integridad ay isa sa mga pangunahing katangian ng isang mag-aaral. Lalong-lalo na sa mga oras ng mga exam. Dapat meron po tayong integridad. Ikalawa, paglilingkod na nagsimula sa maliit. Hindi kailangang humawak ng baril para maging makabayan. Ito naman ay para sa ating mga guro. Ang pagtuturo natin ng buong puso. At para naman sa ating mga mag-aaral, ang pagpasok on time, paggalang, at pagsusumikap ay dapat nating taglayin. At para naman sa ating mga Imusenyo, ang pag-aalaga sa kasaysayan at sa kapwa, yan ang ating revolusyon ngayon. Revolusyon ng kabutihan. Ikatlo, edukasyon ang pinakamatinding sandata. Noong buhay pa ang ating General Licerio Topacio, sabi niya, mga kabataan, kayo ang kinabukasan na ipinaglalaban ko. Kaya sa ating mga mag-aaral, lalong-lalo na ang ating mga Boy Scout, kayo ang mga bagong sundalo. Ang uniforme ninyo ay disiplina at paglilingkod. At sa ating mga Licerian community, ang ballpen at libro, yan ang panlaban natin sa kahirapan at kamangmangan. Bilang isang punong guro ng General Topacio National High School, hindi lang natin dadalhin ang pangalan ng ating general,
bubuhayin natin ito. Gagawin natin ang ating General Lisero Topacio National High School na paaralan ng tapang mangarap, talino na may puso, at talinhaga ng paglilingkod. Kaya sa araw na ito, hawon ko sa bawat isa, bago tayo umuwi, itanong natin sa ating mga sarili, ano ang ginawa ko ngayon para maging karapat-dapat sa sakripisyo ng ating General Licerio. Mga kaibigan, ang pinakamagandang alay natin sa Kanya ay hindi bulaklak. Ito ay isang henerasyon ng mga kabataang matapang, matalino, at may malasakit. Mabuhay ang ating General Licerio Topacio, mabuhay ang lungsod ng Imos, at mabuhay ang bawat Licerian nagdadala ng kanyang diwa sa mundo. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Punong Guro Albert D. Roderos. Upang magbigay ng mensahe, tawagin na natin ang ina po ni General Licerio C. Topacio, Ginang Lita Mangubad Paliera. Ang lola ko, pang-apat sa anak ni Licerio. Ang hindi nyo na, lahat ng papuri sinabi na, pero isa lang ang gusto kong malaman ng lahat. Si Licerio, itong ating upuan ngayon, donated to ni Miguel Topacio. Ang sukat nito is 2,240 square meter lang. Kaya siya nakaharap doon, ang bahay ni Licerio nung araw, mamimisekleta ka sa haba at sa laki. Kaya ito niya, nakikita niya yung kanyang lupain. Ito talaga 2,240 lang. Ang isa pa, asal si Licerio, nung siya hinahanap ng Kastila at papatayin siya, tinago siya sa Tarlac na isang Kastilang nagmamahal sa kanya. Kaya hindi siya nahuli. Pagbalik niya, sinunog na ng Kastila ang bahay niya. Kaya nawala na siya ng bahay. At yun, kanabi sa Plaza Cantin, mga patutong malalaki, ang dami lang, pero siyang pagawaan ng panutya. Ang magulang at ama ni Licerio, si Miguel Topacio, ang asawa niya si Marta Cuenca, na tiga Bacoor. Ang Cuenca ay landed. Pagbaba mo ng tulay na Zapote, lahat yung pag-aari ng Cuenca. Nakilala ko pa na doon mga edad 30, ang isa sa Cuenca sa Bacoor. Magaganda sila. Mga panido sa magdamit, pero mga petit. At pakilala ko na ako ni Licerio hanggang sa dinalo pa niya ang lola ko. Kaya, yun ang masasabi ko na kasi lahat na pupurin sinabi yun eh. Ang paalala ko lang, mahalin natin ang mga tao na nasa laylayan ng lipunan. Ang dapat tayo, ang puso, ang sinasabi ng puso, yun ang sinasabi ng bibig. Kaya, ang dating pangalagaan natin ng ating puso, mag-isip tayo na laging mabuti sa ating kapwa. Yan ang masasabi ko. Ang puso ang nagsasabi ng lahat. Huwag natin kalilimutan ang mga taong nasa laylayan ng lipunan. Mahalin natin sila at matutuwa sa atin ng Diyos. Maraming salamat po, Ginang Lita Mangubad Paliera. At ngayon, para sa pangwakas na pananalita, Meron pa ako anak. Dalawa pa ang buhay na tunay na apo ni Licerio. Eto sa tabi ko, si Lilibet. At saka yung kapatid niya, si Lucy Topacio ko. Anak siya niya, bunsong anak ni Licerio, si Juan Topacio. Dalawa pa yung original. Ako apo sa tuhod. Pero may dalawa pang original. Si Lilibet. Good morning po sa inyong lahat. So, masaya naman po ako at laging may parangal po sa aming lolo. muli po maraming salamat po, Ginang Lita Mangubad Paliera. At ngayon, para sa pangwakas na pananalita, tawagin natin si Ginoong Jose Rafael C. Alarcon, kumakatawang hepe ng turismo at pamana ng pamahalaang lungsod ng Imos.
Isang magandang umaga po sa inyong lahat. So bago po ang lahat, pinaabot po ng ating congressman at ng ating mayor, AJ Advincula at Alex Advincula ang kanilang pagbate sa lahat ng naririto at pagpapasalamat po sa inyong pagdalo. Ito po, ganun na rin po ang aming pagpapasalamat unang-una sa mga kinatawan ng Sandatahang Panlakas ng Pilipinas na naririto ngayon at syempre po ang DILG family na naririto ngayon. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. Naniniwala po ako sa kasabihang ang taong mabilis magsalita, pinagpapala. So, alalahanin lang ho natin yung mga katangian ng ating mga bayani, mahalin natin ang bayan. Doon po nagtatapos ang aking pananalita. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang Imus, Bayang Dakila. Maraming salamat po Ginoong Jose Rafael C. Alarcon. Hinihiling po namin sa mga sumusunod na pumunta sa harapang bahagi